Dumating ang pinakamahalagang araw sa buhay ni Mara. Yon ay ang maikasal sa lalaking pinapangarap at laman ng puso niya. Masaya ang kanilang pagkasama kahit na simula pa lang. Wala ngang maipipinta si Mara sa asawa dahil lahat na yata ng effort ginawa nito kahit nung magnobyo-nobya pa lamang sila. Subalit ang inaakalang masayang pagkasama bilang mag-asawa ay isang malaking kalokohan pala. Dumating ang unang babaeng minahal ni Christian, si Almira, at sa muling pagkikita nila na balewala si Mara, ganon din ang batang nasa sinapupunan niya. Nakaramdam na ng hinala si Mara dahil sa paulit-ulit na gabi na late na umuwi si Christian. Pero dahil mahal niya si Christian, naging sunod-sunuran siya. Sa pagdating ng kanilang anak ay nakala niyang magbabago na ang asawa. Mabibigyan na sila ng time at magiging masaya na sila. Pero parang bulang naglaho ang sumibol niyang pag-asa nang mapatunayan niyang may ibang babae si Christian. Kitang-kita ng dalawang mata niya kung paanong nagtaksil sa kanya si Christian. Puno ng luha, nilisa ni Mara ang opisina ni Christian. Dala ang katanungang, magtitiis ba ako at magbubulag-bulagan alang-alang sa pagmamahal ko sa asawa ko? O iiwan namin siya ng anak ko at magpapaubaya kahit ang kapalit ay ang pagkasira ng pamilya ko? Ang bilis ng tibok ng puso ko, halo-halong emosyon. The gorgeous and stunning bride, Mara del Valle, only 18 years old. Ngayon ang araw ng aking kasal. Sobrang saya ko dahil sa wakas, mapapangasawa ko ng lalaking mahal ko. Nakatayo siya sa harap ng altar. Ang gwapo kong groom, Christian Toralba. Mahal na mahal ko siya higit pa sa kanino man. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya habang naglalakad ako papalapit sa kanya sa harap ng altar. Ang gwapo talaga ni Christian. Ngumiti siya sa akin kaya napangiti rin ako. Halatang kinakabahan din siya. Nagsimula ng ceremony ng kasal. Tinanong ni Father kung merong tumututol. Wala naman nagtangkang tumutol. Nagpalitan kami ng I do's, vows. Sa wakas, in-announce ni Father na we are officially husband and wife. He is now mine, only mine. Pero, doon ako nagkamali. I believed in everything. Love, marriage, soulmates, destiny, at kung anik-anik pa tungkol sa love. Baliw na ba ako naniniwala ako dyan? I also believe in fairy tales, kaya masayang masaya ako. Masaya akong sa akin na si Christian. Hanggang sa isip at papel lang ba? Akin nga ba siya? Masaya naman kami na mag-boyfriend-girlfriend pa lamang kami. Sweet siya, binibigay niya ang lahat sa akin. Oo, nagkaroon din naman ako ng ibang boyfriend before him na binibigay lahat sa akin pero iba talaga si Christian eh. Chocolates, flowers, bear cuddler, photos. Photos niya yon, selfies, para lagi ko daw siyang maalala at makita. Kung ano-anong binibigay niya na kahit naman wala at makakasama ko lang siya, okay na ako. Masaya na ako. Hindi naman ako materialistic na tao. Na-feel ko agad nung una na he is meant for me. Iba yung feeling, makita mo lang siya, ang bilis na ng tibok ng puso mo, na para bang sasabog ang dibdib ko. Lagi akong excited makita siya at makasama. Kahit nasa Manila siya at dito ako, sa province, nag-e-effort siya na puntahan ako para lang makasama. Madalas sinusundo niya ako kapag nag-out of town na kami. Kami lang dalawa. I know he is a very busy person pero sabi nga nila, kapag gusto mo maraming paraan, kapag ayaw, napakaraming dahilan, 'di ba? So, yun nga. Vice President kasi si Christian ng company nila. After our wedding and honeymoon, siya na ang magiging president ng company. Yun naman ang pangarap niya. Kaya't sinusuportan ko siya sa lahat ng desisyon niya. Bata pa lang siya pero alam na niya ang gusto niya. Gusto niyang makatulong sa pagpapatakbo ng kumpanya nila. Ako naman 18 pa lang kaya nag-aaral pa ako. I'm an IT student kaya naman computer, laptop, tablet at phone ang lagi kong kaharap. Nag-stop ako kasi nga Christian got me pregnant. As I was saying, masaya naman kami nung una. Napasok siya sa work habang ako naman house lang. Lumalabas lang ako pag may importanteng lakad like monthly check-up sa OB-GYN, mamimili ng stuffs for our baby or mag-grocery. Habang nagtatagal, nagtataka ako kung bakit laging gabing-gabi na siya umuwi. Minsan madaling araw na, napapadalas yun. Sobra nagtataka na ako, kinakabahan, nag-iisip, ayoko maghinala, ayoko mag-isip ng masama, kailangan kong magtiwala sa asawa ko. Ikakasira ng relationship namin kung maghihinala ako at magpapadala sa negative thoughts na pumapasok sa isipan ko. Pero alam mo yung woman instinct? Yun ang nararamdaman ko. Lakas ng kutob ko na meron ginagawang asawa ko na hindi maganda. At natatakot akong malaman kung totoo nga ba ang kutob at mga hinala ko. Isang umaga hindi ako nakatiis. Umuwi na naman siya, umaga.
lasing na lasing. Ang baho ng damuhong to. Araw-araw umuwi ng lasing. Madaling araw or worst, umaga na talaga. Hindi man lang ata naiisip na nag-aalala ako sa kanya. Tapos, may dala-dala na naman na foods. Alam niya talaga, paborito kong kumain. Dahil nga, preggy ako. Pero, dead ma muna tayo sa foods. I need to confront him na. Cause, this is too much. Imagine ba naman, magdamag akong walang kasama, walang katabi. Busy na nga siya sa company, wala pang time sa akin. Kailangan ko rin naman siya, di ba? Hindi ko siya iniistorbo sa work. He used to call and text me pero iba pa rin yung makasama ko siya. Patayo sana ako pero hindi ko nagawang makatayo dahil umunan siya sa lap ko. Masama sa amin ang baby kong amoy niya. Naglalambing siya pero I ignored him. Nagsalita na ako. Babe, bakit ba lagi ka lang umuwi ng lasing? May problema ka ba? Bakit lagi nilang madaling araw kang nauwi? Or worst, umaga, natirik ng araw. Halos hindi na nga kita makasama. Di na kita makausap ng maayos. Tanong ko pa sa kanya. Naghihintay ako ng isasagot niya. Marami kang work sa office, babe. Tapos, nagyayakag naman ako ng friends ka after work. Hindi ko naman matatanggihan dahil nahihiya ako. Sagot niya sa akin pero alam ko, ramdam ko, nagdadahilan lamang siya. Sa kanila nahihiya ka. Sa akin ba hindi? Buntis ako pero naiiwan mo ako magdamag na walang kasama. Kung di ka pa dito matutulog, dito ang kapatid mo wala akong makakasama. Nakakaya na kinila Papa at Chepoy. Naiiritang sabi ko sa kanya. Matulog na nga tayo. Tama na to. Nakakarindi ka. Galit na sagot niya. Tumayo na ako tumba sa terrace ng kwarto namin. Ramdam ko ang malamig sa labas hanggang kaloob-looban ko. Manipis na pantulog lamang kasi ang suot ko. Kasabay noon ang sakit ang nararamdaman ko. Ngayon, pinagsasalitaan niya ako ng masakit. Tapos ano nang susunod? Sasaktan niya na ba ako? Pagpapalit sa iba? Unti-unti, nag-uunahan maglandas ang mga luha sa mata ko. Ang sakit ng ginawa niya. Ramdam na ramdam ko yung pag-iisa. Ramdam ko na may iba. Una pa lang ganito na. What more sa mga susunod pang araw? Parang pinipiga ang puso ko sa sakit na nararamdaman ko. Nararamdaman ko lumapit siya. Are you crying? Babe, I am so sorry. Busy lang talaga ako. Huwag ka na mag-isip. Wala naman akong ginagawang masama. Hindi lang talaga ako makatanggi. Nakakahiya sa kanila. Matulog na tayo. Naramdaman ko ang pagigpit ng yakap niya sa akin. Ako naman si Gaga, tumango na lamang at pinahid ang luha ko at saka sumunod sa kanya. Walang ibang nasa isip ko kundi sana bukas iba na siya dahil hindi ko kayang ganito siya. Hindi ko kaya na ganito kami. Lumilipas ang mga araw, wala siyang pinagbago, mas lalo pang lumalala. Madalas hindi na siya umuwi, 1 to 2 days. Sobra nasasaktan ako sa isiping meron na siyang iba. Hindi ko matanggap sa sarili ko kapag pumapasok sa isip ko ang ganoong bagay. Tuwing nagtataka ako magtanong, tinatanggi niya na agad. Sino bang lalaking umaamin na nagbababae siya, di ba? Alak, sigarilyo, barkada. Mga bagay na hindi niya na maalis sa sistema niya kahit ano pa ang sabihin ko. Useless lang. Panalangin ko na lang na hindi siya mambabae dahil hindi ko siya mapapatawad. I swear. Hirap na hirap ang kalooban ko sa ikinikilos niya. Hindi ko akalain na ganito siya. Di naman siya ganito noon, magnobyo pa lamang kami. Noon, random ko priority niya. Pero ako ngayon, hindi na. Oo, inuuwian niya ako. Pasalubong pag-uwi siya. Ano yun, pampalubag loob? Napabuntong hininga na lamang ako. In 3 months time, malapit nang lumabas ang baby namin. Parang di siya excited. Mas lalo nakakasakit sa kalooban ko na hindi ko man lang makita sa kanya yung masaya siyang magkakaanak na kami. Nasa terrace ako, nagpapahangin nang maramdaman kong dumating na siya. Kaagad ako bumaba para salubungin siya. Hinihintay ko ang pag-uwi niya gabi-gabi. Di kasi ako mapakali hanggat wala siya kaya madalas din umaga na ako nakakatulog kahihintay. Palapit ako ng palapit na marinig kong may kausap siya sa phone. Nasa bahay na ako. Masaya akong kasama ka. Magkita na lang ulit tayo bukas. Sabi niya sa kausap. Sino kaya yun? Lalaki bang kausap nun? Bakit ang sweet naman ata nila? Parang dinudurog ang puso ko sa naririnig ko. Mabilis akong pumunta sa living room. Kunwari wala ako narinig. Naramdaman ko pa ang pagpasok niya. Nagulat siya na nandun ako. Babe, bakit kasing ka pa? Anong oras na makakasamayan kay baby? Eto, inuwian kita ng siopaw, paborito mo? Nakangiting tanong niya na makapasok siya ng tuluyan sa living room.
Nakatingin lamang ako sa kanya, poker face. Inihintay kita. Lagi na lang bang ganito ha, Christian? Araw-araw na lang. Tapatin mo nga ako, may iba ka ba? Ano? May iba ba? Kasi kung meron sabihin mo na lang sa akin, at least alam ko. Hindi ako nagmumukhang tanga kahihintay sa'yo. Simula na maging mag-asawa tayo, nang kinasal tayo, ganito na. Hindi mo nga man lang ako masamahan sa mga checks up ko eh. Ni hindi mo alam gender ng anak natin. Mahabang litanya ko pa sa kanya. Punong-puno ng pait ang boses ko. Ang sakit. Sobrang sakit ang nararamdaman ko. Parang sumabog na lang bigla yung nararamdaman kong sakit. Wala akong iba. Pagod ako sa trabaho kaya tigilan mo ako ng kadramahan mo. Napakadrama mo. Wala ka nang ginawa kundi pag-isipan ako ng di maganda. Nakakabwisit ka na. Sigaw niya sa akin na ikinagulat ko. Sige, matulog ka na. Alam ko pagod ka. Nasabi ko na lang, dala ng pagkagulat ko sa reaksyon niya. Pigil na pigil ko ang mga luhang gustong pumatak mula sa mga mata ko. Umakyat siya sa kwarto namin. Wala na talaga yung lalaking pinakasalan ko. Wala na yung Christian na nakilala ko. Hinahanap-hanap ko yung lalaking pinakasalan ko. Sobrang sakit. Papatawarin kita ngayon pag inulit mo pa ang ginawa mo, iiwan na kita. Sigaw ng isip ko. Pagpasok ko sa kwarto, tulog na siya. Pinakailaman kong phone niya. Kinuha ko yung number ng tinawagan niya at saka tinago kong phone niya. Kinabukasan, di niya na naalala ang phone niya. Siguro dala ng hangover. Pumasok siya sa work nang walang phone. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon. May mga messages pero blank. Tinawagan kong number at isang babaeng sumagot. Hello? May I know who's on the line? Maarting sagot ng babae sa phone. Hi, I am Mara Toralba, wife of Christian. You sent him black messages. Pwede ko bang malaman kung anong kailangan mo? Nasa akin kasing phone niya, naiwan niya. Mahinahong tanong ko. Oh, nothing, Mrs. Toralba. Maybe, naipit lang phone ko sa bag. By the way, I'm Almira. Personal assistant po ako ni Mr. Toralba po. Nauutal pang sagot niya sa akin. So, Almira pala ang name ng babaeng to. Ah, ganun ba? Pakisabi na lang sa asawa ko na iwan ang phone niya. I called you kasi I thought importante kaya ka nagme-message. It's nice meeting you, Almira. Mabait na sabi ko. Sige po. Sasabihin ko po kay Mr. Toralba, ma'am. Tugon nito. Parang sinaksak pa ulit-ulit ang puso ko sa sobrang sakit ang nararamdaman ko. Iba yung pakiramdam ko dun sa Almira na yon. Tama bang lahat ng hinala ko? Iba yung kutob ko habang kausap ko siya. Personal assistant, ha? Christian's POV. Christian, tumawag ang asawa mo sa number ko na iwan mong phone mo. Kinakabang pagbibigay alam sa akin ni Almira, my personal assistant. Oh shit, I forgot my phone, babe. You gave me a hangover last night. I am so wasted. Nakangiwing ngiti ang naibigay ko sa kanya. Kinakabahan ako, Christian. Baka makahalata siya. Baka sa mukha ni Almira ang takot sa mukha. Maingat ako, babe, kaya wala siya nahalata. Okay lang yan. Huwag ka na lang magme-message hanggat hindi ako unang mag-message sa'yo, ha? I love you, babe. Later na natin pag-usapan to. Marami akong dapat tapusin. May board meeting pa ako mamaya, di ba? Pakidalhan mo na lang ako ng gamot para sa hangover ko. Hinilot-hilot ko ang sentido ko. Kinakabahan ako pero hindi ko pinahalata kay Almira. I love my wife, yes, but I also love Almira. Bigla ko naisip si Mara. Matagal-tagal na din hindi ko siya napapansin dahil halos araw-araw kami ni Almira magkasama at nagpapakasaya. Buwan na ang lumipas. Simula nang ikasal ako at ganito kami ni Almira. Kamusta na kaya ang asawa ko? Ang baby namin. Hindi ko pa nga pala alam ang gender niya. Ilang months na nga ba yun? Naputol ang pag-iisip ko nang pumasok si Almira, dala ang gamot at lumabas din agad. Binalot ako ng guilt. Bigla ko naramdaman ng awa para sa asawa ko. Kaso nakakarindi kasi pagtatanong niya. Alam ko nakakahalata na siya. Iniiwasan ko siya mula na ikasal kami dahil na rin kay Almira. Mahal ko si Mara. Mahal ko rin si Almira. Maaga na lang akong uuwi. Gaya ng dati, uuwian ko na lang ng pagkain si Mara. Tinawagan ko si Almira sa intercom para ipaalam na maaga akong uuwi at pumayag na rin siya. Dala na rin siguro ng takot. Maaga ka yata ngayon. May sakit ka? Tanong ni Mara sa akin. Sinapo ang noo, tinipo ang leeg ko. Wala ka namang masakit. Anong masamang hangin na nagpauwi sa'yo na maaga? Ang phone mo ba? Nasa kwarto, sa may drawer, katabi ng kama natin. Kunin mo na lang. Marami kang message. Sabi niya sa akin na may paghihinala. Tumingin ako sa kanya na masama. Anong ibig mong sabihin sa mga pinagsasabi mo? Pinaghihinalaan mo ko?
Eto na naman ba tayo? Umuwi na nga ako sa'yo na maaga, ganyan pa isasalubong mo sa akin? Napakadrama mo. Galit na sabi ko. Bakit kita paghihinalaan? May ginagawa ka ba? May masama ba sa sinabi ko? Balik tanong niya sa akin. Kung ganyan ka rin lang at wala kang tiwala sa akin, umuwi ka na sa inyo. Umalis ka na dito. Maghiwalay na tayo. Matapang na sagot ko. Kapal ko pero nasabi ko na. Pagharap ko, lumuluha na siya. Nasaktan ko talaga siya sa sinabi ko. Bakit, Christian? Tama bang pakiramdam ko na may iba ka na? Tama ba mga nakikita ko sa kilos mo? Sabihin mo sa akin para alam ko at hindi ako nagmumukhang tanga. Pero alam ko kung saan ako lulugar sa'yo. O may lugar pa ba? Lumuluhang tanong niya sa akin. Di ko matagalan na nakikitang sakit na nakaguhit sa magandang mukha ng asawa ko. Nakakakonsensya. Pero anong magagawa ko? Ayoko ring mawala si Almira dahil mahal ko rin siya. Masama ba sa baby ang bigyan siya ng sama ng loob? Grabing guilt ang bumalot sa pagkatao ko nang pumasok sa isip ko ang baby namin na nasa sinapupunan niya. Sa halip na sumagot, niyakap kong asawa ko. Awang-awa ako sa kanya. Ayoko makitang umiiyak siya. Gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko kaya makita na nasasaktan si Mara. Mara's POV. Nasa garden ako, nag-iisip. Nakakalungkot, lumilipas sa mga araw, walang pagbabago. Ang layo-layo na ng loob ng asawa ko sa akin. Umuwi lang siya para matulog. Sa sobrang sakit ng nararamdaman ko, hindi ko na alam kung anong tamang gawin para maging maayos pa ang pagkasama namin. Di niya nga ako sinasaktan physically, emotionally naman. Babe? Lumingon ako sa pinanggalingan ng boses at nagulat na makita si Christian na may dalang bulaklak. Nakangiti at lumapit sa akin. Inabot ang bulaklak tsaka humalik sa pisngi ko. Christian? Nalilitong tanong ko. Nagtatanong ang mga mata kong nakatingin sa kanya. I'm so sorry, babe. This past months napabayaan kita. Don't worry. Babawi ako sa'yo at sa baby natin. Sana mapatawad mo ko. Paghingi nito ng sorry. Naiyak na lang ako sa saya. Niyakap ko siya na mahigpit na para bang panaginip lamang ito at hindi totoong nangyayari. Salamat Diyos ko. Dininig yun ang panalangin ko. Till then, nagbago na siya. Umuwi na maaga. Sabay na kami nagdi-dinner. We spend more quality time together. Hanggang nakapanganak ako, naging okay ang pagkasama namin. Wala ni sa hinagap ko ang inaasahan kong umpisa ng maayos na pagkasama. Yun na pala umpisa lalo ng paghihirap ng kalooban ko. Or mas malala pa. Nagbago na nga ba siya? Okay na ba nga ba talaga kami? O pakita niya lamang ang lahat ng ito? Hindi ko alam kung maniniwala na ba ako sa kanya. Hindi mawala-wala ang duda ko sa kanya kahit alam ko na mali ang pag-isipan siya. Sa kabilang bahagi ng isipan ko may nagsasabing i-enjoy ko na lang habang ganito pa ang trato ng asawa ko at iwaglit sa isipan ko mga hindi magandang isipin. Wala naman akong ibang hiniling sa Diyos kundi sana magbago na siya. Ito na siguro yon. Wala namang masamang umasa, di ba? Wala akong kaalam-alam na dito na pala magsisimula ang lahat. Akala ko, kapag naipanganak ko ng anak namin, magbabago na talaga siya ng tuluyan. Hindi pa rin pala. Tama ang duda ko. Nag-umpisa na naman siyang umuwi ng lasing. Barkada daw, pero duda talaga ako. Bakit? Meron bang barkadang lalaki na nagli-lipstick at nagpapabango ng pambabae? Or, sumasama siya sa bakla? Di yan naman siguro ko ipagpapalit sa bakla. Sa bagay, wala naman sa personality niya ang pumatol sa bakla. Tahimik lang ako noon, mga unang linggo, na nagbibisyo na naman siya. Umiiwas ako na mag-away kami. Nakakaawa naman ang anak ko kung iiwan niya kami. Lumipas ang buwan, kalahating taon, patuloy pa rin siya. Alak, sigarilyo, barkada, bar, babae? Naitanong ko sa isip ko. Di pa ba kami sapat ng anak namin para tumigil siya sa bisyo? May nagawa ba akong kasalanan para gawin niya sa akin ng ganito? Ano ang mali? Wala akong maisagot sa mga katanungan ko. Isang paraan lang ang alam ko para masagot ang mga katanungang nasa isipan ko. Malalaman ko rin ang sagot dyan. Napabuntong hininga na lamang ako. Sikip sa dibdib eh. Di ako makinga ng maayos sa sakit na nararamdaman ko. Hinihintay ko siya dito sa living room. Time check, 3:45 a.m. Narinig kong sasakyan niya na pumasok. Sa wakas, dumating na rin ang hinihintay ko. He turned on the lights. Nagulat siya na makita ko nakaupo at bahagyang nag-aabang sa kanya. Babe, bakit gising ka pa? Diba sabi ko sa'yo huwag mo na akong hintayin? Marami akong tinapos sa trabaho. Tapos yun, nayakag na naman ako ng barkada sa bar. Sorry, alika na matulog. Sabi agad niya sa akin kahit wala akong sinasabi. Nalungkot ako sa mga sinabi niya. Nayakag?
Pwede namang tumanggi, di ba? Hello? May anak ka na kaya at asawa naghihintay sa'yo sa bahay. Tumingin lamang ako. Huminto siya sa paglalakad nang maramdaman niyang di ako humikilos at sumusunod sa kanya. Ano pang tinutunga-tunga nga mo dyan? Bakit ganyan ka makatingin? Sa tingin mo, nagsisinungaling ako? Pinagdududahan mo ako. Sige, tawagan mo mga kaibigan ko nang malaman mo. Ikaw lang din ang mapapahiya. Galit na sigaw niya. Nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Tumingin lang ako. Walang emosyon ko siyang tinugon. Wala pa akong sinasabi. Nakatingin pa lang ako. Galit na agad. Guilty? Wala naman akong sinasabi, di ba? Bakit ganyan ang mga pinagsasabi mo? May bagay ba na hindi ako nalalaman? Sabihin mo nga sa akin. Nabigla siya sa sinabi ko. Defensive kasi siya, masyado na paghahalata. You know, this is bullshit. Wala akong ginagawa pero pinagdududahan mo ko. Yung mga tingin mo, wala kang tiwala sa akin. Galit na siya. Christian, I feel it here. Sabay turo sa dibdib ko. Ramdam ko may ginagawa ka na hindi ko alam. Nakita ko mga damit mo may lipstick stain at amoy pabango ng babae. Paano may papaliwanag sa akin yun? Ilang beses ko nang pinalalampas pero parang nananadya ka na paulit-ulit ko nakikita sa damit mo ang ganon. Sinasabihan kita na kung meron kang iba, sabihin mo lang. Maintindihan ko naman. Huwag mo lang akong pagmukhaing tanga pati ang anak natin. Pigil ang luha ko habang nagsasalita sa kanya. Nagulat siya, namatla. Hindi alam ang isasagot, biglang nalito. Dahil di niya naman kasi chinecheck ang mga damit niya. Nahuli ko tuloy siya. Nakakita ko dahil ako nag-aasikaso ng mga gamit namin. Christian, mapapalampas ko mga ginagawa mo. Sa ngayon, pag inulit mo pa, iiwanan na kita. Yun lang at nauna na akong umakyat at pumasok sa kwarto namin. Wala pa rin siyang pinagbago. Kahit sa huling pag-uusap namin, tinakot ko na siya. Hindi siya natatakot mawala. Ako, kami ng anak namin. Wala talaga ako halaga sa kanya. Routine na pag-uwi niya, tahimik lang ako. Pinaghahanda siya na makakain. Tapos nararamdaman ko na lang gusto niyang may mangyari. Ginagawa niya yun sa akin kahit ayaw ko. Wala naman akong magawa. Malaki siya at malakas. Sumusunod na lang ako kahit nasasaktan ako. Duties naman ng wife yun kaya nagpapaubaya na lang ako pero walang katugon. Slave ang tingin niya sa akin at hindi asawa. Katotohanan na hindi ko na matanggap. Sobrang sakit. Parang gusto ko nang mamatay. Pero paano ang anak namin? Isa na lang akong slave. Utusan, yaya, alipin sa paningin niya. Hindi na asawa, kabiyak, partner o katawang sa buhay. Wala talaga akong halaga sa kanya. Christian's POV. Mahal ko ang asawa at anak ko pero mahal ko rin si Almira. I met Almira first before my wife. I never told her about Almira dahil akala ko noon tapos na ang lahat sa amin nang iwanan niya ako para sa ibang lalaki. Flashback. High school pa lang kami na magkakilala kami ni Almira. Na love at first sight ako sa kanya. Maganda, mabait, lagi nakangiti at masarap kasama. I cannot forget those days na magkasama kami. Masaya. Tila na in love ako ng tuluyan sa kanya. Ganon din pala siya sa akin. Na-develop kami sa isa't isa. 3 years din kami. Pero nung dumating kami sa kolehiyo, nagbago na siya. Lagi na lang siyang hindi pwede kapag niyayaya ko siyang lumabas. Di na rin siya nakikipagkita sa akin. Busy daw siya ang lagi niyang dahilan. Hanggang sa nalaman ko, may iba na pala siya. Galit na galit ako noon. Halos gunaw ang mundo ko. Yung lalaki niya ang pinili niya over me. Dala ko ang galit sa kanya hanggang sa nag-asawa na ako. Nang muli ko siyang nakita, parang nabura lahat ng galit ko at nagkabalikan nga kami. End of flashback. Pero may asawa na ako. Willing naman daw siyang maghintay na i-divorce ko si Mara. Kaya eto kami ngayon. Nagtatago sa relasyon namin. Alam ko kasalanan pero hindi ko talaga maiwasan si Almira. I hired her as my personal assistant para walang makahalata sa amin pag magkasama kami. Ngunit ngayong nakakahalata ng asawa ko, paano na? Napagdesisyonan kong umalis muna kami ni Almira ng bansa para mapahinga muna ako sa mga usisa at hinala ni Mara. Kailangan ko munang umiwas at magpalamig. Tinawagan ko si Almira sa intercom. Agad naman siyang pumasok. Break time na noon kaya lahat ng nasa floor namin nasa kantin na. Kami lang ni Almira ang naiwan. She sat on my lap, kissing my jaw. Malikot ang mga kamay niya. Humahaplo sa dibdib ko pababa. Han, tingin ko, kailangan muna natin lumayo para magpalamig. Let's go abroad. Nagdududa na si Mara sa akin. Bulong ko kay Almira sa pagitan ng paghalik niya sa akin. Kahit anong gusto mo, susundin ko. Kahit saan mo ako dalhin, sasama ako sa'yo. She whispered. Ikaw nang bahala magpabook ng flight papuntang Singapore, sabi ko sa kanya.
She nodded. We're kissing. I positioned her on top of me. At doon naganap ang dapat maganap hanggang maabot namin ang rurok. Inaayos namin ang mga damit namin. Ngayon ko lang napansin na bukas ang pinto. Pero sinong nagbukas? Binaliwala ko na lamang. Wala namang tao sa floor dahil break time. Di bali na nga. Baka bumukas lang. Hindi na ilapat ang pinto ng ayos. Mara's POV. Paulit-ulit, nag-flash sa isip ko ang tagpong naabutan ko sa opisina ni Christian. Flashback. I came to Christian's office to surprise him. Galing kasi ako sa mall kaya dumaan na rin ako para i-surprise na rin siya. Binilhan ko siya ng lunch dahil alam ko workaholic siya. Baka di pa siya kumakain. Since kilala naman ako ng guard at mga employees, madali ako nakapasok. Agad akong pumunta sa elevator. Paghinto sa floor ko nasa ng office niya, diretso na kaagad ako. Hindi ako kumatok. I just opened the door and I saw them. Si Christian, habang nakikipagtalik sa babaeng hindi ko kilala. Nakatalikod kasi yung girl kaya hindi ko nakita kung sino siya. Hindi ako nakakilos sa kinatatayuan ko. Unti-unti, naubos ang lakas ko. Lahat ng saya kong makita siya at surpresahin siya na walang bigla at napalitan ng sakit. Sa sobrang sakit namanhid ang buong katawan ko at hindi ko magawang kumilos. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Tumalikod ako at pinilit na lumakad palayo. Malayo sa building na ito. Sa fire exit ako dumaan kaya wala nakakita sa paglabas ko ng building. Naglakad lang ako na naglakad. Wala sa sarili. Lutang ang isip. Di ko alam saan ako dadalhin ng mga paa ko basta lakad lang ako ng lakad. Iba pa rin talaga yung sakit kapag nakita na ng dalawang mata mo ang panuloko sa'yo ng taong pinakamamahal mo. Para kang pinapatay kahit buhay ka pa. Para kang sinasaksak. Iba talaga yung papatunayan mo na lahat ng iniisip mo at hinala ay tama. Walang kasing sakit. Tsaka ko naman isip ang anak ko. Paano na kami? Paano ang anak ko? Ayoko masirang pamilya namin. Ayoko mawalan siya ng tatay. Tatahimik na lang ba ako sa nakita ko? Sa panloloko niya. Naguguluhan ako. Pinahid kong luha sa mga mata ko pero sa huli, napagdesisyonan ko ring umuwi. Kakayanin ko para sa anak namin. Magtitiis ako at baka sakaling magbago pa siya. Madaling araw na pero gising pa rin ako. Paulit-ulit kong nakikita ang panloloko niya sa akin. Pumikit man ako o nakadilat ang mata. Paulit-ulit nag-flashback ang lahat. Narinig ko ang pagdating ng sasakyan ni Christian. Nagkunwari akong tulog na. Niyugyug niya ako. Mommy, sorry late na naman akong umuwi. Alam mo na, barkada hindi ko maiwan. Hingi niya ng sorry. Barkada raw. Pero alam ko na ngayon na dahil sa babae. Dumilat ako. Okay lang. Sanay na ako. Yung pagkain mo nasa microwave. Sige, matutulog na ako. Pigil ang luha dahil ayoko mahalata niyang umiiyak ako. Okay. Biglang nag-ring ang phone niya. Kunwari tulog ako. Alam ko makasama ang makinig pero ginawa ko pa rin. Ring ring! Hello Almira, nasa bahay na ako, Han? Oo, asikasuhin mo ng flight natin bukas papuntang Singapore and hotel accommodation. I guess 1 week is enough para makakapagpalamig. Bulong niya sa kausap sa phone pero narinig ko pa rin ang akala niya tulog na ako. Okay, sige Han. See you tomorrow. Good night. I love you too. Inanda niya ang call at naramdaman kong paghinga niya sa kama. Nagkunwari akong tulog. And then he whispered in my ear, I am so sorry. Mama? Sorry. Sorry lang ba ang lahat ng panloloko mo sa akin, Christian? Sobrang sakit ng ginawa mo. Hindi ko alam kung bakit napagkamartir ako sa'yo. Kung bakit mabait pa rin ako sa'yo. Kung bakit sa kabila ng lahat pinatawad pa rin kita. Kung bakit kahit iloko mo ko, mahal pa rin kita. Ano ang gagawin ni Mara? Ngayong harap-harapan na siyang niloloko ng kanyang asawa. Magpapakamartir ba siya o ipaglalaban niya ang karapatan niya bilang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.